Tingnan ko po, and kapag pwede po nating pailan ng kaso, ayan, gagawin po natin. So ayun, what's up guys? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod si Colwin. Naway nasa mabuti po tayong mga kalagayan at malayo sa anumang mga uri ng kapamakan sa buhay. So for today's reaction video po guys, ito po ay may kaugnay, karugtong karugtong ito nung ating naunang reaction video patungkol dito kay Bianciano sa mga wakwak at na medyo masamang balita po si Bianci daw po ay medyo dumadanas ng stress or depression, so kailangan maagapan po ito at meron na pong ginagawang pagkilos po itong Team Kalingap para sa mga bagay na iyan, kaya sama-sama po natin itong pag-usapan. Hello po guys, magandang araw po mga Kalingap. Subscribe natin Colwin. Pumunta pa ng Gumaka po para may meet tayo ni Colwin. Salamat po. Salamat po Kuya Bal. I-subscribe po ang kanyang channel. Yun. Colwin. Po muli, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at sa mga baguhan po dyan. Baka hindi pa po nyo nadadalaw ang channel ni Bal Santos Matubang at Kalingap Rob at Edna Vlogs. Ayan, panoorin po natin ang kanilang mga videos. Napakalaking tulong po niya sa kanilang mga ginagawang paglingap. Sa isang panonood po natin para na rin po tayo nakatulong sa kanilang mga tinutulungan. So at ito na po guys, medyo nakakalungkot po na balita ang ating narinig patungkol dito kay Bianci. So pakinggan po natin ito. Si Bianci pala po ay may kinakarap ng problema. Stress pati siya bro. Na-stress po siya doon. Na-depress siya doon sa mga nagme-message sa Ay, kanya. grabe. Nabanggit niya yun dun sa vlog niya, di ba? Oo. Na meron daw nagme-message sa kanya. Kung ano-ano yung pinagsasabi. Mga anong klase daw bro ang pinagsasabi? Basta yung paninirang puri para sa kanya. Narinig po natin mula dito sa mga K-boys na talagang meron nga pong dinadanas na stress or parang semi-depressed itong si Bianci po. So napakadelikado po niyan para sa isang kagaya ni Bianci na magkaroon ng ganyang sitwasyon. Kaya ito po ay ginagawa na agad ng Team Kalingap ng paraan para matulungan itong si Bianci. At may kasama po sila diyan na isang Kalingap partners din po na isang alagad ng batas. Ito kasama po natin sa Olives. Sir Olives guys, ang Alamin natin kung ano yung mga pwede nating gawing hakbang Yes po. para matigil mahuli po yun, yan. makuha. Or baka maano natin, malay mo masusog natin ba? Kung Matrace po natin. matrace natin. Tama. And Sino then nga po, nag-message? pupuntahan po namin ngayon mga Kalingap kasi titingnan ko po yung cellphone niya. Kung ano po yung mga messages doon, mga conversation na nakasave doon. Titingnan ko po, and kapag pwede po nating pailan ng kaso, ayan, gagawin po natin. And yung extraction po ng cellphone, titingnan po natin kung makapag-extract po tayo. Paano yun kuya yung extraction Ano yun? Paano yung ginagawa? Bale bro, yung extraction na yun, hindi yun sa cellphone niya kasi yung extraction niya sa computer ko yun ipapasok. Hindi kasi makapag-extract sa cellphone. I-open ko sa sa computer ko yung niya, yung account niya. And yung mga nagme-message doon tungkol ma-extract. Kasi walang extraction sa cellphone. Yun pala yun. So pala yung mabusisi pala itong na yung gagawin nito Posisi po. guys. Shoutout po kay Kuya Olives. Ayan, baka hindi ba po nyo nadadala ang channel ni Kuya Olives at vlog. Ayan, supportanin po natin. Isa po siyang Kalingap partner na at the same time po ay isang alagad ng batas. At siya po ay tumutulong para ma-resolba at matulungan si Bianciano dito sa kanyang kinakaharap na problema patungkol dito sa mga naninira sa kanya gamit ang social media. Especially sa Messenger, ang mga nagme-message sa kanya. At balita natin ay meron ding parang pananakot na ginagawa kay Bianciano. So ito po ay gagawa ng aksyon nitong si Kuya Olives Vlog at siya po ay nasa ilalim ng anti-cybercrime ng Philippine National Police. Kaya
at bubusisiin niya, titingnan niya kung ano yung mga posibleng magawa ng kanilang departamento para masampahan ng kaso itong taong naninira kay Biancy. Kung talaga makita po nila na mayroong saktong ebidensya na pwedeng ikarga, ayan, pwede po silang masampahan ng kaso, ayan, at mananagot na po itong mga taong walang ibang ginagawa kundi sirain, takutin itong si Biancy. Yung po, mga kalingap, gagawin po natin ito kasi po, tutulungan po natin si Biancy na mabawasan yung Iniisip niya yung iniisip mga niya. nakakapagpa-stress sa kanya. Ini-stress po siya kasi ano-ano po yung mga sinasabi sa kanya, binimessage sa kanya na kung mga masasama pa rin daw po yung mga sinasabi. Hindi ko pa naman po ito alam, pero gusto ko pong matingnan kung ano po yung mga conversation dun sa cellphone niya para at least malaman po natin kung ano yung pwede natin gawin action regarding dun sa tao na nag-message sa kanya. Kahit po na dami account daw yun, ang sabi po dami account daw. Titingnan po natin, dami account. Pwede pa rin pala matrace. Ayan, hindi muna po natin yan sasabihin kasi hindi po natin lahat pwedeng sabihin kasi Napakagandang balita po dahil meron na pong tutulong talaga kay Biancy at kahit nga daw po iyon ay isang dummy account, ay mayroong paraan para matrace kung sino ang may-ari ng account na iyon na talagang gumagawa ng hindi magandang mga mensahe para dito kay Biancy. Alam niyo po guys, meron po akong naisip diyan na ito sa akin lang po ito. Siguro yung gumagawa ng bagay na iyan ay mga tao hindi pa nakaka-move on. Alam niyo na po siguro kung ano yung ibig kong sabihin. Kung kayo po ay nakasubaybay ng matagal dito sa Kalingap at yan sa mga love team na iyan meron po siguro diyan na hindi pa nakaka-move on hanggang ngayon at talagang kapagtaka po kasi dahil ito lamang nakapartner ni Edo ang parang may nabalita tayong ginagawa nila ng ganyan na hindi maganda na mga message, mga mensahe Subalit itong iba, kagaya nila Carla, hindi lang po natin alam kung meron din ba kila Carla pero parang tahimik naman yung kanilang love team So dito lamang sa club team ni Edo, merong ganyan So isa po yung naisip natin diyan o kayo po mga viewers, yan din po ba yung naisip ninyo kung sino yung may kagagawan yan? I-comment nyo po diyan para naman pag-usapan natin din Masabi lamang po natin lagot na kayo ngayon. Ayan, at hindi po hayaan ng Team Kalingap na ginaganyan ninyo ang beneficiaries po ng Team Kalingap. At alam po natin na kahit paano ay meron na rin pong mga sumusuporta sa Team Kalingap para sa mga ganyang kaso meron na po silang mga nakakatuwang na tumutulong para ma-resolve yung mga ganyang kaso. So ayan, ito na ang umpisa ng inyong kalbaryo kayong mga mahilig mag-message ng kung ano-ano. So mag-ingat-ingat po kayo at akala po ninyo ay madadali-dali po ninyong matatakot yung tao. Hindi po nag-iisa si Biancy nasa pangangalaga po siya ng Team Kalingap, kaya yan ay isa pong magiging bangungot sa inyong buhay kapag napatunayan na kayo yung taong nasa likod niyan. Sigurado masampahan kayo ng kaso at yan po ay magiging lesson sa inyong buhay po. So para po kay Biancy mayroon tayong isang naisip na paraan. Siguro mas mabuti kung magpalit ng account itong si Biancy tapos wag niya ilagay yung pangalan niya. So ibahin niya yung pangalan niya at ang friends lang niya doon yung mga malalapit niya kamag-anak, mga kaibigan at ang mga sa Team Kalingap para isang isang paraan niya na kahit paano ay magiging private yung kaniyang account So yung dati niyang account pwede na yun niyang i-close siguro para maiwasan na makatanggap pa siya ng mga pananakot o kung ano-ano mga sinasabi sa kaniyang messenger yung mga paninira So ayun, sana marinig ni Biancy at sana magawa niya yun magawa din niya ng paraan na maging privado yung kaniyang buhay. Meron din po kasi mga
paraan diyan sa Messenger na hindi mo ma-receive yung message agad, dadaan mo na sa message request. So kung hindi mo siya friend, nandun siya sa filter, mapipilter yung message, hindi mo yun mababasa. So ganyan, isa rin yung way para hindi niya mabasa yung mga mensahe na ganyan. At saka yung number, kung personal number niya, huwag niyang basta-basta pamimigay, para kahit paano ay merong seguridad, may privacy yung kaniyang mga social media account. So yun lamang po guys, at nawa ay magkaroon nga po ng kalutasan itong bagay na ito, para naman kahit paano ay hindi na ma-stress itong si Beyonce po, dahil alam po natin na ito po si Beyonce ay talaga minor de edad po, at hindi po nararapat na maranasan ni yung mga ganyang pangyayari sa kanyang buhay. Po, dito na lang po, at muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa vlog sa araw na ito. Shoutout po sa inyong lahat, shoutout sa Team Kalingap, Karepa, ayan, po, at sa lahat ng Sulid Kalingap partners, ayan, po, at mag-iingat po tayong palagi kung saan po tayong panig ng mundo natin, bro. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.